Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa karanasan ni Kaemo. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagkarating namin sa bahay ay nagpaalam agad si Rojo na aalis muna kami para puntahan si Tata Dino. Naglilinis ng bakuran si Lola Esther nang madat na namin ito sa labas. Nagkunyari akong may kinuha sa kwarto, pagkatapos ay dali-dali ring bumaba. Hindi naman tumutol si Lola Esther at binili na lang kami na umuwi na agad. Baka abutin kami ng ulan dahil tila kumukulimlim ang kalangitan. Ilang sandali pa ay tinahak na namin ang daan papunta sa bahay ng albularyo. Hindi naman kalayuan gaya ng inaasahan ko dahil nasa likod lang pala ito ng sityo at mga ilang kilometro lang ang lalakarin bago marating ito. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating din kami sa munting tahanan ng albularyo. Maliit lang ang kanyang bahay, ngunit hindi tulad ng kanyang mga kapitbahay, may sarili siyang mga taniman sa loob ng bakuran. Iba't ibang klase ng halaman at gulay ang nakatanim sa maliit na lupa sa harapan ng bahay niya. Gawa lang sa kawayan ang bakod ng bakuran, habang may latang nakapatong sa tuktok nito. Ang maliit na tarangkahan naman niya ay gawa sa lumang yero at kawayan, habang may isang boteng bilog ang nakasabit sa gilid nito. May laman itong mantika at tila mga ugat ng halaman na siyang marahil na nagsisilbing bodyguard sa bahay na iyon. Iyon ang paniniwala ko. Ang mga lata naman ang nagbibigay senyales sa albularyo. Tutunog ang mga ito kapag may nagtangkang pumasok na hindi kakilala. Napaisip ako at napansin ang dalawang puno sa loob na tinutukoy ni Tata Dino na siyang madalas akyatin ni Diego at Rosalinda tuwing nagpupunta ang mga ito sa bahay ng albularyo noong mga bata pa raw iyon. Ang itsura naman ng bahay ay hindi nalalayo sa mga kabahayan na makikita sa baryo. Isang tipikal na kubo, subalit nakayero ang bubong nito. Gawa sa tinahing dahon ng nipa naman ang mga dingding at pinto nito. May isang bintana lang ang bahay na katabi ng pinto, ngunit nakasara ito ngayon. Kung kaya't napaisip kaming apat kung nasa looban ng bahay si Tata Dino. Baka tulog pa siya, tol, o baka may pinuntahan siguro. Saan pa nilito? Nag-alala naman ako dahil baka magkita sila bigla ng mahiwagang lalaki at bigla ring magtuos at magkasubukan ng lakas. Siguradong mahihirapan si Tata Dino, sapagkat ramdam kong malakas din ang isang iyon kumpara sa nadali namin kagabi. Hindi kasi biro ang malakas na aurang nararamdaman ko sa kanya. Madilim at isang purong kasamaan lamang at wala ng iba. Kaya kinakailangan kong maipaalam kay Tata Dino upang makaiwas na siya agad sa dalang peligro ng mahiwagang lalaking iyon. Subukan nating katukin, baka natutulog lang sa loob at nagpapahinga lang yan. Uwi ka ako pa. Napatingin silang tatlo sa akin dahil animoy desperado ako sa tagpong iyon. Ngunit kung ako ang tatanungin, hindi nila ako masisisi dahil ang kapakanan lang naman ni Tata Dino ang inaalala ko. Dahil isang kaibigan o parang lolo na rin ang turing ko sa kanya, kaya labis akong nag-aalala sa kaligtasan niya. Halata pa naman na mag-isa lang siya sa bahay at walang kasama. Ano naman to? Tanong pa ni Buboy na akmang hahawakan niya ang bote. Ngunit pinigilan ko siya agad at pinalayo. Bakit? Anong problema? Pagtataka naman ni Lito. Yan ang isang bagay na hindi dapat hinahawakan ni Numan. Hanggat maaari, mag-ingat tayo. Sagot ko naman. Tama si Emong. Isa yang natatanging proteksyon na ginawa upang hindi makalapit ang masasamang espiritu at naiibang nilalang.
Tinataboy nito sila sa pamamagitan ng orasyon na nakapaloob dyan sa bote. Kukulo din ang langis nito at iyon ang magbibigay ng hudyat na may malapit na kalaban. Pero hindi naman ito masamang hawakan sapagkat wala naman itong masamang epekto sa tao. Mahabang paliwanag pa ni Roho. Nakakatakot naman pala yan, wika pa ni Buboy. Tata Dino! Tata Dino! Andyan po ba kayo? Sigaw ko pa sa labas ng tarangkahan. Uy, ba't ka sumisigaw? Baka mamaya makaabala pa tayo sa pamamahinga niya. Tiyak, magwawala yan, lagot ka. Pananakot pa sa akin ni Lito. Huwag kayong mag-alala, hindi ganon si Tata Dino. Mabait siyang tao at hindi siya mananakit o magagalit na lang basta-basta. Tugon ko naman. Hindi ganon kadaling inisin si Tata Dino. Siya pa nga ang madalas sa mga asar sa amin. Kaya relax lang kayo dyan. Dagdag pa ni Roho. Kaya natahimik na lang si Lito. Tao po. Amang, andyan ho ba kayo sa loob? Sigaw ko uli habang mahinang kinakalampag ang tarangkahan. Maya-maya ay bahagyang bumukas ang bintana at isang pares ng mata ang sumilip roon. Medyo namumula ito kaya biglang sumama ang kutob ko. Malamang may ibang tao na ang nakalagpas sa mahigpit na harang ni Tata Dino. Hoy! Sino ka? Bakit nasa loob ka ng bahay ni Tata Dino? Sigaw ko pa rito. Napatingin naman ako kay Roho nang tumawa ito. Bakit? Kumunot agad ang noo ko. Tumingin ka roon habang inunguso ni Buboy ang bahay. Sinundan ko ang tinuturo niya at nanlaki ang aking mga mata nang nakatayo na si Tata Dino sa pinto. Tata Dino? Diyos ko, ginulat niyo naman po ako. Akala ko kung sino nang nakapasok sa bahay niyo. Naibulalas ko na lang dahil sa matinding pagkabigla. Namumungay pa ang mga mata ng albularyo na halatang kagigising lang nito. Hali kayo, tuloy. Anong masamang hangin ang naghatid sa inyo rito? Sabay binuksan nito ang tarangkahan. Sabi kasi po ni Emong may ibibigay raw siya sa iyo. Sagot naman ni Lito. Napatingin sa akin si Tata Dino na may halong pagtataka. Napakamot tuloy ako ng ulo. Hehe, sa loob na lang po natin pag-usapan. Sambit ko pa. Tumuloy kami sa bahay at pinaupo sa mahabang upuan sa may gilid ng pintuan. Nagtungo si Tata Dino sa kusina. Nagbulong-bulungan naman sina Lito at Buboy sa nakikita sa paligid. Sa pagmamasid-masid ko rin sa buong kapaligiran ay napansin kong malinis ang bahay ni Tata Dino. Hindi man magarbo, ngunit maayos naman na nakahanay ang mga gamit sa loob. May mga nakahilerang bote at garapon sa isang istante sa dingding ng kwarto. May mga laman itong iba't ibang uri ng halaman at mga patay na insekto na nakalubog sa langis. Sa bandang kanan ang kusina at sa may kaliwa naman ang kwarto ng matanda. Isang maliit na lamesa ang makikita sa kusina at naroon na rin ang kalan at lababo. Marami pa akong napansing gagamitan si Tata Dino kahit mag-isa lang ito sa bahay. Pero halos lahat ng kanyang gagamitan ay ginagamit sa kanyang trabaho, manggamot ng may sakit at magtaboy ng masasamang espiritu. Nagbalik si Tata Dino na may dalang 5 tasang kape na umuusok sa init at ilang pirasong kamuting kahoy. Nilapag niya ito sa bilog na lamesang kaharap namin at umupo siya sa upuan na katabi rin namin. Wow, sarap naman yan. May asukal po ba kayo? Napailing kami nang umiral na naman ang katakawan ni Buboy. Tatamis na yan kapag sinawsaw mo sa kape. Saad pa ni Lito. Napangiti tuloy ako sa sinabi niya. Pero agad din itong nabura nang seryosong tumingin sa akin si Tata Dino. Pwede ho bang sa labas na natin pag-usapan? Sabay nagpakita ako ng isang maiksing ngiti sa matanda. Akala ko ba may isasauli ka lang? At ano naman yung sasabihin mo? Ba't sa labas pa nandito na tayo sa loob? Ani Lito. Napakunot agad ang noo ni Tata Dino sa narinig at tinignan si Lito. Naguguluhan ito sa mga nangyayari. Wala lang to. Ano ka ba?
Tara ho amang, huwag niyo na silang pansinin. Sabay hinila ko ito papalabas. Naiwan sa loob ang tatlo na medyo masama ang titig sa akin. Pero nginitian ko lang sila, sabay senyas na maghintay muna. Dinala ko si Tata Dino sa likod ng bahay at dito ko sa kanya sinabi ang tunay na pakay ko. Nagsisimula na silang kumilos amang. Mukhang nagkatotoo na ang banta ng wakwak, kaya naparito ako para balaan ka. Sabi ko kay Tata Dino, pero hindi malang ito nagulat. Napahimas lang ito sa kanyang maiksing balbas. Hindi mo na kailangan sabihin yan, iho. Alam kong darating sila upang ipaghiganti ang kanilang pamilya at nakahanda naman akong harapin sila. Pero po, malakas ang isang ito. Ramdam ko ang malakas na aurang nananalaytay sa kanyang katawan. Hindi po natin siya pwedeng maliitin. Hindi ko naman siya minamaliit. Ang akin lang, kahit sino pa ang dumating, haharapin ko pa rin sila kahit na ikamatay ko. Ganito na ang buhay ko rito, iho. Laging may banta ang aking buhay. Pero kahit minsan, ay hindi ko naisip na tumakas o kaya magtago. Lalabanan ko sila hanggang sa huling hininga at hindi ko sila uurungan. Mahabang saad pa ni Tata Dino, kaya't napahanga ako sa prinsipyong pinanghahawakan niya. Gusto ko po kayong tulungan, amang. Sambit ko naman agad na ikinabigla ng albularyo. Napabuntong hininga ito. Pero hindi mo ito laban, iho. Ayokong madamay ka rito. Bata ka pa at marami kang magagawa sa buhay. Ngunit hindi sa paraang ito. Pagtutol pa ni Tata Dino, nakikita ko sa mga mata niya ang matinding pagkabahala. Pero buo ang desisyon ko sa ayaw man niya o gusto. Tutulungan ko siya. Damay na ako rito, amang, dahil ako naman talaga ang nakapatay sa wakwak na iyon. Kaya huwag niyo akong pipigilan. Seryosong wika ko pa. Natigilan saglit si Tata Dino. Pero hindi magiging madali ang gagawin natin. Nakahanda po ako, amang, sa bagay na iyan. Ano pong plano natin? Hahantingin ba natin siya? Hindi. Iba ang gusto kong mangyari. Hahayaan natin siya pumarito at ipabatid sa kanya na tayo'y natatakot. Mananatili lang tayo sa bahay hanggang sa magpakita siya. Ngunit gagawa tayo ng patibong. Ano? Teka, hindi po ba tayo magmumukhang dihado niyan? Alanganin kasi ako sa binabalak ni Tata Dino. Kung gagawin niya ito, ay parang binigyan pa namin ng pabor ang lalaki. Bukod rito, hindi malabong matrace ito ng iba na magdudulot ng pagka-attract sa iba pang mga kaaway, sapagkat iisipin na sa wakas, nabahag na ang buntot ng dakilang albularyo, kaya dadayo na rin ang mga ito upang maghiganti sa kanya. Mas lalo tuloy magiging komplikado ang lahat, pero iba din pala mag-isip ang matanda. Dahil may plano na siya na nakalaan para dito, bago ko pa man maisip iyon. Kapag kumagat siya sa bitag na iyon, sasamantalahin natin ito para malamangan siya. Pero paano po pag hindi niya maharap ito? Masasayang na lang po ba ang plano natin? Huwag kang mag-alala. Ngayon, isa ka sa target niya. At malamang nasundan niya na ang amoy mo habang papunta pa lang kayo rito. Pero ano pa po ang gagawin natin? Papauwiin na ba natin ang mga kaibigan ko? Tanong ko pa rito. Mukhang ganun na nga. Madadamay sila kapag nanatili sila rito. At ayokong may masaktan sa kanila. Kailangan na nilang umuwi bago dumilim. Pero hindi ko po sila mapipilit na umuwi dahil nagdududa sila sa akin. Akala nila nagsisinungaling lang ako dahil iyon ang gusto kong mangyari. Pero nagkakamali sila ng iniisip. Ayoko lang masangkot din sila sa bagay na ito. Tumitig ako sandali sa lupa. Pagkatapos ay muli ring tumingin kay Tata Dino. Nagtataka ako dahil nakangiti ito. Bakit po? May mali po ba sa sinabi ko? Wala naman, iho. Umahanga lang ako sa iyo dahil napakabuti mong kaibigan. Sana
Nagkaroon din ako ng kaibigang katulad mo. Nakangiting paliwanag pa ng albularyo. Bakit po? Hindi pa po ba tayo magkaibigan, Amang? Subalit na inis ako nang ginululang ni Tata Dino ang buhok ko. Ayan na naman po kayo, Amang eh. Parang sinasanay niyo ako na ginaganyan lagi. Sabay na pahalokip-kip ako ng braso. Naaalala ko lang sa'yo si Diego. Parehong-pareho kayo ng ugali. Makulit at malikot. Sabi ni Tata Dino. Naku, hindi kaya. Ngunit natawa lang ang albularyo. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpasya na kami bumalik sa loob. Naabutan kong dinidilaan ni Buboy ang mga daliri niya. At pagtingin ko sa lamesa ay ubos na ang kamuting kahoy. Napabuntong hininga ako sa laki ng tangki ni Taba. Dahil pati sa pamamahay ni Tata Dino ay dinala ang kanyang katakawan. Subalit hinayaan ko na lamang ito dahil hindi pa naman ako dinadalaw ng gutom. Kinuha ni Tata Dino ang plato at dinala sa kusina upang kumuha pa ng pangmeryenda. Naupo ako sa tabi ni Lito at hinikop ang kape ko. Medyo malamig na ito pero ininom ko pa rin dahil nauuhaw na ako. Pagkarating ni Tata Dino ay may bitbit siya uli na meryenda. Subalit saging na saba naman ngayon ang dala niya. Nilapag niya ito sa lamesa. Subalit sinunggaban kaagad ni Buboy kaya napaso ito sa init. Aray! Ang init! Alumpihit na sigaw pa ni Taba. Sabay sinipsip nito ang daliri dahil napaso nga siya. Namula ito kaunti kaya hindi magkamayaw si Buboy sa paghipan sa kanyang daliri. Yan kasi kasalanan mo rin eh. Inubos mo na nga yung kamote kanina. Tapos balak mo pang salakayin ang saging ni Amang. Nakapamewang nasabi pa ni Lito. Pasensya na. Ang sarap kasi ng pagkakaluto ni Amang kaya ginanahan ako doon sa kamoting kahoy. Kasalanan ko yun. Nakalimutan ko kasing sabihin na mainit yan. Sige na iho, kumuha ka lang. Pero magdahan-dahan ka ha. Baka mapasok ka uli. Natatawang sabi pa ni Tata Dino, kaya nagtawanan na rin kami sa sinabi niya. Kumuha ng tinidor si Tata Dino para maayos niyang makain ito nang hindi napapaso. Binigyan niya rin kami tag-iisa pero tumanggi si Rojo dahil busog na raw sila. Dahil dito, kami na lang ni Tata Dino at Buboy ang kumain noong saging na saba. Nakatatlong kain pa lang ako ay nabusog na ako agad. Bukod kasi sa hinog ay malalaki pa ito. Matapos kumain ay nagkwentuhan muna kami para magpatunaw ng mga kinain. Habang nag-uusap, may napansin akong dumaang tao sa labas ng bakuran tapos saglit na huminto at tumingin sa bahay. Lalaki ito at nakasombrero pero parang pamilyar siya sa akin. Nakabukas ang bintana kaya kitang-kita ko ang pagdaan nito. Ngunit ako lang ang nakapansin dito dahil busy sa pag-uusap si Rojo. Si Tata Dino naman ay pumunta saglit sa kwarto para ayusin ang higaan niya. Hindi naman ito nagtagal at umalis din agad nang magtama ang aming mga paningin. Mukhang umiwas siya agad nang makita niyang nakatingin din ako. Sisilipin ko pa sana ito sa bintana, subalit tinawag naman ako ni Rojo at Lito. Oy, Emong! Hindi ba tayo uuwi? Tanong pa ng dalawa. Nataranta ako at hindi ko alam ang irarason ko. Siguradong hindi sila uuwi hanggat hindi ako kasama. Saglit lang. Maya-maya konti. Sabi naman ni Rojo. Ngayon ko lang napansin na maganda pala ang bahay ni Tata Dino. Bakit mo naman naitanong? Ngayon ka lang ba nakapasok dito? Dugtong ko pang muli. Tumango naman si Rojo. Nakapunta na ako rito pero hanggang dyan sa labas lang. Dito kasi ang pinakamalapit na shortcut papunta sa isang talon. Pag balak mong pumunta doon, diretsuhin mo lang ang daan na yun. Tapos kumaliwa ka at may makikita kang maliit na balete sa unahan. May nakalatag na doon na daan pero paibaba ito. Madulas at napakakipot. Kaya dapat dahan-dahan lang ang pagbaba para hindi ma-slide. Wika pa ni Rojo habang itinuturo niya sa amin ang mahabang kalye.
at yung eksaktong daan papunta sa talon. Maraming talon sa lugar na iyon. Yung talon na napuntahan namin ay iba din yun. Kung ikukumpara raw ay mas malaki at malinis ang talon na tinutukoy niya sa amin. Malalim daw ito at ang rumaragasang tubig nito ay nanggagaling pa sa malayong bundok. Na-excite tuloy sina Lito at Buboy base sa mga reaksyon nila. Mukhang balak na naman nilang magtampisaw doon. Ano kaya kung doon na lang tayo maligo? Suhestyon pa ni Buboy. Tama nga ang naiisip ko. Pagdating talaga sa liguan ay hindi magpapadaig ang mukong na ito. Hindi naman sa tutulak ko o nagkikilljoy. Sa katunayan ay gusto ko rin magpakasaya at mag-enjoy. Sulitin ang bawat sandali ng bakasyon. Subalit sa ngayon ay parang tinatamad pa akong maligo. Bago pa sumang-ayon si Rojo ay inunahan ko na ito at sinabing umuwi na lang sila sa bahay dahil magpapaiwan pa ako sa bahay ni Tata Dino. Uy, Emong, nakakalata na kami ha. Parang may nililihim ka na sa amin. Sabihin mo, anong dahilan ba't gusto mo magpaiwan? Seryosong tanong pa ni Lito. Wala naman. Gusto lang magpatulong ni Tata Dino dahil may dadayo daw na pasyente dito at gusto niya uli na ako ang mag-assist. Palusot ko pa pero umiling si Lito at ngumiti. Alam niya kapag nagsisinungaling ako dahil hindi ako makatingin ng diretsyo. Dumating si Tata Dino na may dalang maliit na garapon. Tinanggal nito ang takip at nasurpresa kami nang masilayan ang malapot na pulang putik sa loob nito. Ano naman po yan, Amang? Nagtatakang tanong ko pa. Isa itong mabisang pantanggal ng amoy. Maiksing sagot pa ng albularyo. Pantanggal ho ng amoy? Para ho saan? Tanong pa ni Lito. Pero nagulat siya nang pahiran siya nito ni Tata Dino sa noo. Maging sina Rojo at Buboy ay minarkahan niya rin sa noo. Hindi kaagad sila nakariak sa mabilis na kamay ng albularyo. Para lang itong abo na ipinahid sa ulo nila. Ano pong ginawa niyo? Reklamong tanong pa ni Buboy. Sinubukan niyang punasan ang sariling noo, subalit pinigilan ito ni Tata Dino. Iyan ang magsisilbing proteksyon niyo laban sa mga kaaway. Kaya huwag kayo magkakamaling tanggalin yan hanggat hindi kayo nakakarating sa bahay. Nauunawaan niyo ba ang sinasabi ko? Hindi naman kaagad makasagot ang tatlo dahil sa sandaling ito ay naguguluhan pa rin sila sa nangyayari. Ano ho bang pinagsasabi niyo, Amang? Ipaliwanag niyo sa amin ng mabuti nang maintindihan namin ang nangyayari. Saad na naguguluhan ni Lito. Emong, ano to? Sabihin mo nga kung anong nangyayari. May masama bang nangyayari dito ngayon? Tanong naman ni Rojo, pero hindi ako makasagot sa tanong niya dahil hindi ko alam kung saan ako magsisimula o kung dapat ko bang sabihin sa kanila ang totoo. Tulad ng plano ko, ayoko munang malaman nila ang totoo dahil natatakot akong madamay din sila dito at matakot din sila. Nagkapalitan kami ng tingin ni Tata Dino. Sininyasan ko siya na wag nang sabihin ang totoo. Ang totoo niyan, walang kinalaman dito si Emong. Gusto ko lang kayong lagyan ng ganyan para sa proteksyon nyo na rin. Mamaya darating rito ang pasyente ko at may posibilidad na gumagala ngayon sa paligid ang naglalaro sa kanyang engkanto. Kaya't hanggat maaari, umuwi na lang kayo agad upang hindi rin kayo masapian. Seryosong paliwanag pa ni Tata Dino. Matagal bago nakapagsalita ang tatlo. Mukhang inaanalisa pa nila kung totoo ang sinasabi ng albularyo. Pero bakit si Emong lang ang maiiwan dito? Pwede rin siyang sapian o saktan kapag nadatnan siya dito ng engkanto. Makulit na tanong pa ni Buboy. Huwag kayong mag-alala mga tol. Takot sa akin ang engkantong yun, kaya easy lang kayo sa akin. Sabay tinapik-tapik sa dibdib ko ang digno. Napakunot ang noo ni Buboy dahil hindi niya pa ito nakikita. Pero sina Lito at Rojo ay nasilayan na kung ano ang itsura nito, kaya normal na lang ang reaksyon nila. Gayunpaman, may pagdududa pa rin sa kanilang mga isip, kaya nahihirapan kaming kumbinsihin sila. Sinipat kong muli si Tata Dino na tahimik lang
habang tinatakpan ang maliit na garapon. "Anong oras ka naman uuwi, Emong?" tanong pambigla ni Rojo. Hindi kaagad ako nakasagot at napatingin kay Tata Dino. "Bukas ng tanghali, ihahatid ko siya uli sa inyo ng ligtas. Pero sa ngayon ay kailangan ko lang ng tao dito para may makatulong." Tugon pa ni Tata Dino. Seryoso ito at walang bakas ng kaba. Ilang segundo nilang tinignan ang mata tapos tumayo na si Rojo na sinundan naman nila Lito at Buboy. "Tutuloy na kami. Baka hinahanap na ako ni Lola. Kayo na po ang bahala kay Emong, Tata Dino." "Sige, mag-iingat ka, tol. Huwag ka mag-alala. Ako na magsasabi kay Lola na nandito ka lang." Wika pa ni Rojo sabay tapik sa balikat ko. "Mag-iingat din kayo sa pag-uwi." Sagot ko naman nang nakangiti sa kanila. Hinatid ko na nga sila sa labas ng bakuran. Tapos naglakad na sila pauwi ng bahay. Gaya ng bili ni Tata Dino, hindi nila dapat tanggalin ang marka sa noon nila hanggat hindi sila nakakauwi. "Tama lang ba na iwan natin siya?" Narinig kong tanong ni Buboy kay Rojo kahit nasa malayo na sila. "Huwag kayong mag-alala. Mabuti at marangal na tao si Tata Dino. Kaya malaki ang tiwala sa kanya ni Lola. Hindi mapapahamak si Emong doon sa poder niya." Sagot naman ni Rojo. Napangiti ako habang hinahatid sila ng tanaw. Ilang sandali pa ay pumasok na rin ako sa bahay upang simulan na ang plano at mga gagawing patibong. Naabutan ko si Tata Dino na may inilapag na mga gamit sa lamesang bilog tulad ng lubid, kandila, pako, asin, itak at isang parang latigo na may mga balahibo ang dulo. "Ano po ang isang ito, Amang?" Usisa ko pa kay Tata Dino habang pinupunasan niyang maigi ng isang basang tela ang kinakalawang na itak. Nakapagtatakang gagamitin niya pa ito, gayong halatang mapurol na ang talim. "Buntot yan ng elepante, iho!" Naibagsak ko tuloy sa gulat sa pag-aakalang isa lamang itong simpleng latigo. "Sigurado ho ba kayo na buntot talaga ng elepante ito? At saan nyo naman po ito nakuha?" Curious na tanong ko pa. "Mga naiwang koleksyon lang yan ni lolo ko. Isa yan sa mga sandata niya noon. Ayon sa kanya, 10 beses pa raw ang lakas niyan kung ikukumpara sa buntot ng pagi. Dahil kaya nitong tumapos ng isang nilalang ng dilim sa isang hampasan lang." Paliwanag pa sa akin ni Tata Dino. "Talaga ho? Ang astig naman ito." Dinampot ko uli sa lamesa ang buntot ng elepante at pinagmasdang maigi. Kung titignan, simpleng buntot lamang ito na parang natuyo dahil sa katagalan, ngunit sa natural na itsura, hindi mo aakalaing may itinatago pala itong pambihirang lakas na hindi ginagamitan ng mahika at orasyon. Ayon sa kwento ni Lolo, si Bernardo Carpio ang pinakaunang taong gumamit ng sandatang yan. Ani Tata Dino. "Bernardo Carpio po? Sino naman yun?" "Isa siyang maalamat na mandirigma noong unang panahon. Maraming bersyon ang kwento niya na nagpasalin-salin na sa mga labi ng matatanda. Ngunit, isa sa tumatak talaga sa akin ay ang kwento ni Lolo tungkol sa kanya. Hinango ang kanyang pangalan kay Bernardo Di Carpio. Isang bantog, makisig, malakas, matapang at maalamat na mandirigma ng bansang Espanya. Ayon kay Lolo, nasa isang lugar na kung tawagin ay biyak na bato ang espiritu ngayon ni Bernardo Carpio. Hindi man eksakto, pero ito'y nasa San Mateo, Rizal. Ayon sa kwento, maliit pa lamang ay nakikitaan na si Bernardo ng pambihirang kisig at lakas. Noong sanggol pa lamang ay nagagawa na niyang dumapa at gumapang mag-isa. Kaya minsan ay muntik na siyang mahulog sa hagdanan. 6 na buwan ang nakalipas ay kaya niya nang maglakad mag-isa. At ang nakakamangha, noong tumungtong siya ng 1 taon, ay nagagawa niya ng bunutin ang pako sa kanilang sahig gamit lang ang 1 kamay.
noong magbinata si Bernardo Carpio ay mas nahasa pa ang kanyang kakayahan. Kaya niyang umakyat ng puno ng nyog na mga binti lamang ang gamit. Kaya niya ring sumisid sa dagat o sa tubig ng kalahating araw na hindi humihinga sa ilalim. May mga ilan pa raw kakayahan si Bernardo na hindi maihahambing sa mga pangkaraniwang tao. Gaya na lamang ng kaya niyang magpabagsak ng puno sa pamamagitan lang ng isang suntok. Kaya niya rin bumuhat ng bato na mas malaki pa o mas mabigat sa kanya. Marami pa siyang kakayahan na hindi na isulat sa libro. Sa kanyang panahon, tinitingala siya ng kanyang mga kanayon bilang tagapagligtas ng kanilang lugar. Siya kasi ang nagsisilbing tagapagtanggol nila laban sa mga mananakop na mga Espanyol. Maraming mga Kastila ang namatay noong magsimulang tumayo at maghimagsik si Bernardo. At dahil dito, kinatakutan siya ng mga dayuhan dahil sa pambihira niyang lakas. Isang araw, habang naglalakad si Bernardo sa kakahuyan, ay may nakita siyang puting kabayo na nahulog sa bangin at malapit nang mamatay. Agad binaba ni Bernardo ang bangin upang sagipin ang kabayo. Walang ano-ano'y pinasa niya at inahon ang kabayo sa bangin at dinala sa kanilang bahay upang gamutin. At nang kanya itong hipuin sa ulo, ang bahagi ng enerhiya niya ay dumaloy sa kanyang kamay at naghilom kaagad ang sugat noong kabayo. Kasabay ng kanyang paggaling ay bigla rin itong lumakas at bumilis. Simula noon, si Bernardo Carpio at ang kanyang kabayong pinangalanan niyang Hagibis ay lagi nang magkasama sa pamamasyal sa kagubatan ng San Mateo. Nang makarating sa kaalaman ng mga Kastila ang pambihirang lakas at kakayahan ni Bernardo, ay naging banta ito sa kanila. Labis itong ikinabahala ng mga Kastila dahil sa pambihirang lakas at tapang nito ay alam nilang mahihirapan silang igupo siya ng ganun kadali. Dahil dito, nag-isip at gumawa ng patibong ang mga Kastila. Isang araw noon, inimbitahan nila si Bernardo sa isang maliit na salo-salo. Subalit ito ay isang bitag lamang. At sa tulong ng babaylan, ay maiipit nila siya sa dalawang nag-uumpugang bato sa gabi ng Biyernes Santo. Dahil sa takot na magtagumpay sa himagsikan, ay nakipagkasundo ang mga praile sa isang babaylan na bibigyan nila ito ng posisyon at kayamanan kung tutulungan sila nito na mapabagsak si Bernardo Carpio. Sa lumang paniniwala kasi ng mga Espanyol ay matatapatan lamang ang pambihirang lakas at kakayahan ni Bernardo Carpio kung gagamitan din nila ito ng itim na mahika. Kaya napili nila ang babaylan para gamitin sa kanilang maitim na binabalak laban kay Bernardo. Sa daraanan patungo sa bayan ay naghihintay ang babaylan na nagtatago sa dalawang nag-uumpugang bato. Pagdaan ni Bernardo ay ginamit ng babaylan ang kanyang mahika upang umpugin nito ang dalawang naglalakihang bato sa pagdanais na ipitin at paslangin si Bernardo. Dahil sa pagkabigla ni Bernardo ay hindi na siya nakaiwas at unti-unti na siyang naipit ng nag-uumpugang bato. Ginamit niya ang kanyang lakas para pigilan ang mga bato. Subalit hindi ito umubra dahil may katapat na lakas na pumipigil sa kanya na nagmumula sa mahika ng hukluban. Makalipas ang ilang sandaling paghihintay ni Hagibis na nag-aabang sa may paanan ng bundok, ay kinutuban na ito na may nangyaring masama kay Bernardo na kanyang amo. Dali-dali itong bumalik sa nayon upang humingi ng tulong sa mga tao. Subalit, natagalan bago maunawaan ng mga tao ang ibig sabihin ng halinghing at pag-alma ng kabayo. Sa bandang huli, nang mapansin nila ang pagkawala ni Bernardo, ay naisipan ng ilang mga kalalakihan na sundan si Hagibis dahil ito lang ang makakapagturo kung nasaan ang kanilang pinuno. Dinala ni Hagibis ang mga kalalakihan sa may paanan ng bundok at akmang aakyat na sila ay sinalubong sila ng mga nagbabagsakang bato na ikinasugat at ikinamatay ng ilang kalalakihan. Noong matanaw nila ang dalawang nag-uumpugang malalaking bato sa itaas nito, napagtanto nila na ang lugar pala na kanilang aakyatin ay pinamumugaran ng mga engkanto at iba't ibang uri ng mga elemento. Sila'y natakot at bumalik sa nayon
nang hindi kasama si Bernardo. Mabilis na kumalat ang haka-haka na si Bernardo ay naipit sa dalawang nag-uumpugang bato. Sa tuwing nagpupumilit siyang kumawala, ay nagiging sanhi ito ng pagyanig ng kabundukan ng San Mateo. Ang paggawala ni Bernardo Carpio ay naging malaking dagok sa napipintong himagsikan ng mga Pilipino. Nawalan sila ng loob at ganang lumaban hanggang sa tuluyang humina ang kanilang puwersa. Subalit makalipas ang ilang linggo at mga taon ay muling nabuo ang loob ng mga Pilipino dahil sa pagtayo ng isang bagong pinuno na may tapang at magmamahal sa bayan na kagaya ni Bernardo. Itinuloy niya ang naiwang laban ng dakilang pinuno at sa mismong harapan ng nag-uumpugang bato ay ginawa nila ang unang sigaw ng himagsikan laban sa mga Kastila. Mahabang pagsasalaysay pa ni Tata Dino. Nakakamangha naman po ang kwento niya, Amang. Sino naman po yung bagong pinuno? Walang iba kundi ang ama ng Katipunan, si Andres Bonifacio. Nagulat ako sa sinabi ni Tata Dino. Ano? Seryoso po ba kayo? Kung ganun, hindi lang po pala basta kwentong kutsero ang kasaysayan ni Bernardo Carpio? Gulat na sabi ko pa. Tumango lang si Tata Dino. Pero hindi lamang iyon dahil sa pambihirang lakas at kakayahan. Ang tapang ni Bernardo Carpio ang naging sandigan niya para pumunuan ang pag-aaklas laban sa mga Kastila. Noong simula ay nagtagumpay nga siya. Pero dahil sa paghingi ng tulong ng mga praile sa babaylan, ay agaran nilang nasukol si Bernardo at hinayaan nila siyang ipitin ng nag-uumpugang bato. Kahit anong gawin ni Bernardo ay hindi siya makawala at makatakas dahil tinutulungan din ang babaylan ng mga engkanto na siyang nagkulong kay Bernardo sa bundok ng San Mateo. Hanggang ngayon ay nagpupumilit pa rin na kumawala si Bernardo mula sa dalawang nag-uumpugang bato na sinasabing nagiging sanhi ng mga lindol sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Ang kwento ni Bernardo Carpio ay hindi lang basta alamat. Ang kanyang kasaysayan ay punong-puno ng katapangan at pagsasakripisyo para sa bayan. At ito'y patuloy na sumisibol at lumalago hanggang sa makamit natin ang tunay na kapayapaan. Mahabang pahayag pa ni Tata Dino. Kung ganun po, bakit hindi nyo ginamit ang buntot ng elepante doon sa inkubong gumagambala kay Ate Rosalinda? Natigilan sandali ang albularyo sa tanong ko. Tinignan niya ang buntot ng elepante na hawak ko, saka siya napabuntong hininga. Dahil kasama siyang mamamatay kapag ginamit ko yan. Sa ilang linggong paggamot ko kay Rosalinda, natuklasan kong nasalina na siya ng binhi ng nilalang na iyon. Kaya maaari din siyang mamatay kapag tinamaan nito ang nilalang dahil laging konektado na ang espiritu nila. Hindi lang mga tao ang iniingatan ko, kundi pati na ang bagay na makakaapekto sa sitwasyon. Yan ang lagi mong tatandaan, iho. Walang silbi ang pagpatay mo sa mga nilalang kung ang binibiktima nila ay kasama ring mamamatay. Eh di wala kang nailigtas. Opo, Amang, tatandaan ko po yan. Sagot ko naman. Matapos malinisan at maihanda ang mga gagamitin, ay isa-isa na naming kinumpuni ang mga kagamitan. Gumawa kami ng maliit na trap para sa wakwak sa bubong ng bahay. Nilagay namin ito sa bandang gitna ng bubong kung sakaling maisipan itong lumapag. Tinakpan namin ito ng mga tuyong dahon ng nyug. Saka nilagyan namin ng tsinelas para hindi gaanong halata. Kumuha ng gulong si Tata Dino at mamaya ay susunugin na raw namin ito sa dapit hapon para maisip ng wakwak na natatakot kami. Binuhusan namin ng sangkaterbang asin ang bawat sulok ng bahay. Napapaligiran rin ng asin ang ilalim ng pintuan at bintana upang masigurong hindi talaga makakapasok basta-basta ang wakwak kapag nagtangka itong gumamit ng dahas. Ang mapurol na itak naman ay sinaksak lang ni Tata Dino sa mismong pintuan. Naalala ko tuloy si Lola Iska dahil ito rin ang ginawa niya noong dinalaw sila ng Tambaluslos. Pero sa kabila noon, nasira pa rin ito ang pinto. Napaisip ako kung kumusta na kaya ang maglolang iyon.
Nasa maayos lang ba silang kalagayan? Sana naman ay maisipan nilang lumipat ng tirahan para ligtas sila. Ano na kayang ginagawa nila ngayon? Bulong ko pa sa sarili. Mukhang malalim ang iniisip mo, iho ah. May problema ka ba? Tanong ni Tata Dino nang mapansing tahimik lang ako. Wala naman po, may naaalala lang kasi ako. Ano naman yon? Usisa pa sa akin ni Tata Dino. Hindi po kasi mali sa isipan ko yung maglolang nakatira malapit sa kagubatang ito. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 44. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.